Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sabi nga, hindi lamang sa pera or material na bagay ang pagtulong. Pwede rin naman sa pagbibigay ng motivation, inspirasyon at pagpapasaya. Maraming paraan para tayo ay makatulong, gaya na lamang po ng ibabahagi sa atin ng ating letter sender mula sa Tanay Rizal. Dear Dimples, isa po akong avid televiewer ng Good Morning Kapatid, especially po ang Dear Dimples. Marami po kasi akong nakukuhang advice at life lessons mula sa mga guests ninyo. Ako po si JV, isang registered nurse at 4 na taon nang nagtatrabaho sa isang private hospital sa Makati. Bilang nurse, iba't ibang pasyente na ang aking nakasalamuha. Kung minsan nga, hindi ko mapigilang malungkot kapag nadi-discharge na sila o hindi kaya naman ay binabawian ng buhay. Pero hindi lamang sa loob ng ospital natatapos ang aking pagiging nurse. May pagkakataon na minsan na rin akong nagpaanak sa jeep at nag-CPR sa isang nalunod na bata. Madalas din akong tawagin ng aming mga kapitbahay para magpa-BP at iba pang medical assistance. Masarap sa pakiramdam kapag nakakatulong sa kapwa nang walang hinihintay na anumang kapalit. Ate Dimples, nais ko pa rin makatulong sa paraan na alam ko, pero kung minsan nakakapagod rin naman. Paano ko ba maipagpapatuloy ang pagtulong na hindi ako mapapagod? Sana ay matulungan niyo po ako. Lubos na nagpapasalamat, JV. Una, mabuhay ka, JV, at sana ay marami ka pang matulungan. Sabi nga nila, kung ano ang ginawa mo ay babalik sa'yo 1,000-fold. Kung maganda ang ginawa mo, mas maganda ang babalik sa'yo. Tulad ng ating bisita ngayong umaga, bukal sa kanyang puso at hindi naghihintay ng anumang kapalit sa pagtulong sa kapwa. Please welcome, we have with us Kuya Yopej, isang writer at content creator. Good morning, Yopej. Okay, bakit nga Yopej? Yopej para, Jeffrey kasi siya, kumbaga parang unique naman kasi pangkaraniwan ng Yopej, di ba? So, mas kilala ako sa social media na Yopej. Okay. Eto, Yopej, gusto mo batiin mo muna ang lahat ng mga kapatid nating nanonood, lalong-lalo na yung mga sumusuporta sa'yo online. Ayan, good morning. Ako pala si Jefferson Adreneda, as mas kilalang Yopej JTV. Ayan, sa mga nakakilala sa akin, ayan. Good morning sa inyong lahat and mag-iingat palagi. Ay, ang ganda. Alam mo, parang, ang ganda kasi nung panimula natin, parang tapos na yung segment. Mag-iingat palagi. Di ba usually sinasabi yung mag-iingat pag patapos na ang pangyayari. Pero ikaw, sa una't sa una pa lang sinasabi na mag-iingat. At totoo yun. Yes. Kasi lalong-lalo na when you are a rider, no, dapat sa simula pa lang ng araw mo, sinasabi mo ng mag-ingat ka. Siyempre, doon nagsisimula ang lahat eh. So, Kuya Yopej, kasi kanina masarap na at malalim ng kwentuhan natin. Pero para sa mga nanonood sa ating ngayon, mga kapatid, umpisa na natin. Ano ba ang trabaho mo bago ka naging content creator? Okay. Si Yopej ay bago mabuo ay naging Grab Food Delivery. Oo. Yan, Grab Food Delivery ako. In the pandemic to? Yes, pandemic. Tapos, yun nga, Grab Food na ako 2017. Ay, matagal na. Bago pa magpandemya. Oo. Tapos yun, nagtuloy-tuloy. Pagkatapos ko ng pandemic, nag-vlog ako. Try ako mag-vlog. Kumbaga, hindi pa naman, naghanap pa ako ng niche eh. Tapos, yun nga, sa konting kaalaman ko, yun, ginagawa ko na siya dati, kahit na hindi pa uso camera kasi nun, di ba? So, ginagawa ko siya dati, nang wala namang kapalit. So, ranas ko kasi yung mga bagay, yung mga pangyayaring ganon. Tama. Okay. So, mula nung time na, of course, nagde-deliver ka ng pagkain, hanggang sa ngayon, no, gumagawa ka na ng content. Yes. No? Kailan at paano mo ito napasok? Kumbaga, parang may nagregalo ba sa'yo ng camera? Naisipan mo bang bumili ng camera? Kailan yung naging punto na yon? Pandemic. After 2 months, sabi ng wife ko, bilang kita ng camera. Kasi cellphone lang ako dati. Yung cellphone na, yun lang yung ginagamit kong pang-vlog. Yung vlog ko dati is delivery lang ng mga food, deliver. Tapos sabi niya, bilang kita ng camera. Then yun, doon pumasok yung na-tsempo ako yung isang rider na nasiraan. Tapos nagawa ko, in-upload ko. Pagka-upload ko, nag-viral. Nag-viral siya. Doon na nagsimula. Sabi ko, eto na, tingnan natin.
tuloy-tuloy natin tong ginagawa natin na to, pwede naman pala ako yun. So, habang nagtatrabaho ako, sinasabay ko siya. Kunyari, nag-deliver ako, kung ano yung madaanan ko na mayroong problema, will try my best kung ano yung kaya. Yun lang naman, kung ano yung kaya ko. Then, pag naayos, nakakatawa. Sarap. Alam mo, naniniwala ko dyan. Kasi diba, sabi nila sa Biblia daw, do not let your other hand know what the other hand is doing. Kumbaga sa pagtulong, dapat hindi mo raw yan ibino-broadcast, hindi sinasabi. Pero naniniwala din ako na kapag may mga taong sumusubaybay sa buhay mo, lalong-lalo na ang kwento mo ay coming from very humble beginnings, dapat ito ay pinapakita para mas marami pang tao ang ma-inspire na pwede pala nila itong gawin. Kasi dati, my best friend, si Angel Locsin, she loved to help people. She would always come out, even until now, kahit hindi siya masyadong lumalabas, alam ko, marami pa siyang mga natutulungan na hindi na nababanggit online. No? Pero akong lagi ko sinasabi ay, hindi pera lang, hindi material na bagay lang, ang pwede mong itulong sa kapwa mo. Pero kagaya ng ginagawa mo, di ba? Sa simple, pinakasimple, kahit sa pinakasimple. Sa totoo, hindi simple yun. Alam mo kung bakit? Oras mo yun. Para mong kinukuha ang oras mo sa pamilya mo at iniaalay mo sa mga taong nangangailangan. Napaka-importante niyan. Alam mo kung bakit? Kapag ikaw, nasiraan ka, hindi mo na alam kung paano ka magkondamahog kung sinong tatawagan mo. But when you have a good Samaritan like yourself, at kahit sabihin mo pang kino-content mo yan, napaka-importante na napapangalap mo ang ganitong klase ng gawain. Kasi, ang dami niyong riders ngayon. Yun yung isa kong advocacy na, kumbaga, sa laki ng lugar natin. So, kumbaga, pag magtulungan tayo, di ba, mas mapapadali tayo, di ba? Totoo yun. Ikaw naman, okay, siguro bibigyan na lang kita. Sayang dahil ang liit lang ng oras natin na exit. Pero ako na-enjoy ko to kasi saludo ko sa lahat ng mga riders out there. In fact, meron kaming inaalagaan na rider, si Kuya Paulo. At yun ay talagang nasa amin na nung pandemya pa. At hanggang ngayon ay kasama pa namin. Very, very quickly, sabihin lang natin kung ano yung mga nandito sa kanan mo. Okay. Naku, makikita na yung sikreto ko. Hindi, okay yan. So, lagi kong dala. May impact ako. Impact, tapos yung mga tools na basic. Grabe, no? At ang bigat niyan, ha? Yes, mabigat talaga, mabigat. So, yun. Tapos dito, may yung mga sasakyan, di ba, minsan nalolobat. Yes, so or charger. mga motor. Ito, may jump start siya, jump start. So, ito yung inflator na ginagamit ko. Yan, pag may napaplat na bukas na yung gulong, parang wala nang pag-asa, minsan na papaangat natin ito. Gusto ko malaman, ano yung pinakamasarap sa pakiramdam na naging reaction ng isa sa mga natulungan mo? Kasi marami na sila. Yung yung maiyak-iyak sa pagpapasalamat. Yung talagang umiiyak siya na nagpapasalamat. Oo, kasi yung mga ganitong klase ng acts of kindness ay hindi mo naman ine-expect sa mga tao, lalong-lalo na ikaw ay naghahanap buhay naman din, di ba? So, ang pagkakataon na makatulong ay hindi kinakailangang manggaling mula sa mga taong marami alam sa buhay. Tayo pwedeng magtulungan. O eto, payo mo na lang kay JV dahil siya daw, naisip niya gusto niyang tumulong, pero minsan daw napapagod siya. Napapagod ka rin ba sa pagtulong? Siyempre, ando naman, lahat naman tayo, di ba, napapagod. Pero, one thing na sasabihin ko lang is, pwede ka magpahinga, pero hindi pwedeng tumigil. Ayun. Ay, ulitin natin yun, ha. Pwedeng magpahinga, pero hindi pwedeng tumigil. Narinig mo ba yun, Isay? Pahinga lang. yung director namin dito, parang pagod na kasi siya. So, yan, maganda. Pwedeng magpahinga, pero hindi pwedeng tumigil dahil may mga taong umaasa sa atin. Tsaka may goal ka sa sarili mo, di ba? Agree. So, yun. Kuya Yopecho, I'm so happy na nakasama ka namin. Maraming salamat sa panahon mo. At salamat din sa supportive mong wife na nandito ngayon. Thank you. At binilan ka ng camera. Important na when you have the platform on social media or anywhere else, kapag kayang makatulong, okay lang yung videohan. Basta ang importante doon ay bukal sa loob mo. At tunay ang pagtulong mo sa kapwa mo. Sana ay makasalamuha ka namin sa isa sa mga panahong ito. Imbitahin natin sila doon sa mga social media platforms mo. Iniimbitahan ko kayo sa aking social media platform, sa Yopes JTV. Yan, sa 2.0 ko kasi yun talaga yung ginagamit natin.
And sa YouTube, Ayan ang TikTok, wife mo, oh. Yopes JTV, yan yung yung ginagamit natin. So, guys, malapit na tayo mag 1 million. Ay! Congratulations! Salamat. In advance. Purihin mo simula sa very humble beginnings ng pagde-deliver ng pagkain at sa ngayon sa pagtulong sa mga taong nangangailangan sa kalye. Maraming salamat, Kuya Yopes. At sana ay dumami pa ang kagaya mo. Yes. Salamat. Power. At salamat din kay JV for sharing your insights. Salamat din sa pagsulat. Na-appreciate namin. At sa pagsunod din sa Dear Dimples. Abangan pa po ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.